Isipin mo ang isang mundo kung saan ang mga Diyos ay nabubuhay kasama ng mga tao. Mas matatangkad sila, ginto ang dugo sa kanilang mga ugat, at kaya nilang magbagong anyo bilang mga makapangyarihang nilalang. Welcome sa Gods of Egypt Movie Explained. Nagsimula ang kwento sa isang engrandeng koronasyon sa Ehipto. Ang matandang haring si Osiris ay nakahandang ipasa ang kanyang trono sa kanyang anak, ang mapagmataas ngunit mabait na Diyos ng kalangitan na si Horus. Dumagsa ang libo-libong tao at mga Diyos upang sumaksi, kasama ang isang batang magkasintahan na sina Bek, isang tusong tao na magnanakaw, at si Zaya, na tapat na sumasamba kay Horus. Ngunit bago pa mailagay ang korona kay Horus, biglang dumating ang kanyang tiyuhin, si Set, ang Diyos ng Desyerto. May dala siyang regalo, pero mas malaki ang dala niyang inggit. Sa isang iglap, hinamon ni Set si Osiris at marahas niya itong pinatay sa harap ng lahat upang agawin ang trono. Hindi matanggap ni Horus ang nangyari kaya sumugod siya para labanan ang kanyang tito. Nagbagong anyo silang dalawa sa kanilang armored forms at nagtagisan ng lakas. Ngunit mas handa at mas madilim ang kapangyarihan ni Set. Natalo niya si Horus, at sa kanyang kalupitan, dinukot niya ang dalawang mahiwagang mata ni Horus, ang pinagmumulan ng kanyang banal na lakas. Balak sana ni Set na tuluyang patayin si Horus, ngunit nakiusap ang kasintahan ni Horus na si Hathor, ang diyosa ng pag-ibig. Bilang kapalit ng buhay ni Horus, ipinatapon na lamang ito sa isang liblib na nicho, bulag at walang kapangyarihan, habang si Set naman ay naging bagong malupit na diktador ng buong Ehipto. Sa ilalim ng pamumuno ni Set, naging impyerno ang Ehipto. Ginawang alipin ng mga tao at pinilit silang magtayo ng dambuhalang tore para sa kanyang karangalan. Si Zaya ay naging alipin ng punong arkitekto ni Set na si Ersho, habang si Bek naman ay patuloy na nagnanakaw para mabuhay. Dahil alam ni Zaya kung gaano katuso si Bek, nakiusap siya rito na pasukin ang vault ni Ersho kung saan nakatago ang isa sa mga mahiwagang mata ni Horus. Sa pamamagitan ng mga blueprint na nakuha ni Zaya, nagawa ni Bek ang isang imposibleng heist, nalusutin niya ang mga nakamamatay na bitag at matagumpay na ninakaw ang gintong mata ni Horus. Ngunit bago sila makatakas, nahuli sila ni Ershu. Sa kanilang pagtakbo gamit ang karwahe, binaril ng palaso ng mga gwardya si Zaya. Nasalo siya ni Bek, ngunit huli na ang lahat, binawian ng buhay ang kanyang kasintahan. Dala ang bangkay ni Zaya at ang ninakaw na mata, naglakbay si Bek patungo sa nicho ng bulag na si Horus. Ibinalik niya ang isang mata nito, at muling nagliwanag ang paningin ni Horus, bagamat kalahati lang ng kanyang lakas ang nagbalik. Nakiusap si Bek kay Horus na buhayin muli si Zaya. Dahil hindi kayang buhayin ng mga Diyos ang patay, nagsinungaling si Horus. Nangako siya kay Bek na kapag nabawi niya ang korona kay Set, ibabalik niya si Zaya mula sa kabilang buhay. Dito nabuo ang isang kakaibang alyansa, isang Diyos na kailangan ang galing ng tao sa pag-navigate ng mga bitag, at isang tao na kailangan ng kapangyarihan ng Diyos para sa pag-ibig. Upang matalo si Set, kailangan ni Horus ng gabay ng kanyang lolo, si Ra, ang Diyos ng araw na nakatira sa isang lumilipad na sasakyang pangkalawakan sa itaas ng mundo. Kasama si Bek, umakyat si Horus upang makipagkita kay Ra, na gabi-gabing lumalaban sa isang dambuhalang anino na kung tawagin ay Apophis, ang halimaw na gustong lumamon sa mundo. Binigyan ni Ra si Horus ng isang banal na tubig na may kakayahang magpahina sa kapangyarihan ng desyerto ni Set, ngunit binalaan niya ito na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kanyang mga mata kundi sa kanyang tungkulin sa mga tao. Habang naglalakbay sila pabalik, sumama sa kanila si Hathor na tumakas mula sa palasyo ni Set, at si Thoth, ang mapagmataas na Diyos ng karunungan. Kailangan nila si Thoth upang sagutin ang mga bugtong ng Sphinx na nagbabantay sa pyramid ni Set kung saan naroon ang kinalalagyan ng kapangyarihan ng diktador. Samantala, mas naging nakakatakot si Set. Pinagpapatay niya ang iba pang mga Diyos at kinuha ang kanilang mga bahagi ng katawan, ang mga pakpak ni Nephthys, ang utak ni Thoth, at ang puso ng kanyang ama upang ikabit sa kanyang sarili at maging isang hindi matalong super god. Nang marating ni Horus ang pyramid, matagumpay na sinagot ni Thoth ang Sphinx, ngunit naambush sila ni Set. Sa gitna ng gulo, nalaman ni Bek ang masakit na katotohanan, na nagsinungaling lang si Horus at wala itong kapangyarihang buhayin si Zaya mula sa lupain ng mga patay. Nawalan ng tiwala si Bek kay Horus habang tuluyang winasak ni Set ang pyramid at kinuha ang huling mata ni Horus. Nang makuha ni Set ang lahat ng kapangyarihan, umakyat siya sa sasakyan ni Ra. Pinatulan niya ang matandang Diyos at kinuha ang kanyang sibat upang pakawalan ang halimaw na si Apophis. Nagsimula ng lumunin ng kadiliman ang buong Ehipto at ang lupain ng mga patay kung saan naglalakad ang kaluluwa ni Zaya. Kahit walang kapangyarihan at walang paningin, nagpa siya si Horus na itama ang kanyang mga pagkakamali. Kasama si Bek, sumugod sila sa dambuhalang tore ni Set sa gitna ng lungsod.
Habang inaakyat nila ang tore, hinarap ni Horus si Seth sa isang madugong tapatan. Sa gitna ng labanan, nahulog si Beck sa gilid ng tore habang hawak ang isa sa mga mata ni Horus na nagawa niyang maaga. Sa kritikal na sandaling ito, naalala ni Horus ang sinabi ni Ra. Imbis na saluhin ang kanyang mata upang makuha ang kanyang kapangyarihan, pinili ni Horus na bitawan ito at iligtas ang kanyang kaibigang tao na si Beck. Dahil sa sakripisyong ito at sa pagmamahal sa kanyang mga mamamayan, nagising ang tunay na banal na lakas sa loob ni Horus. Kahit walang gintong mata, nagbago ang kanyang anyo bilang isang ganap na Diyos ng kalangitan. Sa isang matinding split-second move, tinalo niya si Seth at isinaksak ang sibat ni Ra upang tuluyang patayin ang malupit na tiyuhin at iligtas ang mundo mula kay Apophis. Matapos ang laban, dinala ni Horus ang dagwang katawan ni Beck na pumanaw dahil sa mga natamong sugat. Bilang pasasalamat ng mga Diyos, ang mismong Diyos ng kabilang buhay na si Osiris ay nagpakita at muling binuhay sina Beck at Zaya bilang mga tao. Kinoronahan si Horus bilang bagong hari ng Ehipto, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang mapagmataas na Diyos, natutunan niya ang kahalagahan ng mga tao. Ginawa niyang punong tagapayo si Beck, at idineklara na ang pagpasok sa kabilang buhay ay hindi na kailangang bayaran ng ginto, kundi ng mga mabubuting gawa sa lupa. At yan ang buong kwento ng Gods of Egypt. Kung nagustuhan mo ang epicong movie explained na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment kung anong Diyos ang pinakagusto mo, at mag-subscribe para sa mga susunod nating pelikula.